nagsisiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami noong 1 taon at mangangalakal at magtutubos. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kayo hindi nyo alam ang araw ng bukas. Paano mo sasabihin, pupunta ako sa Dubai, 1 taon ako ron, at kikita ako ron, magpapatayo kong bahay. Huwag mo ganun sasabihin. Sabi ni Santiago, hindi mo nga alam ang mangyayari bukas eh. 1 taon pa. Yung bukas lang, di mo alam eh. Meron natulog lang, di na nagising eh. Ano sabi sa Biblia? Sino nakakaalam ng mangyayari bukas? Ano ba inyong buhay? Para kayong singaw. Sandaling panahon ay lumilitaw, pagdakay napapawi. Ganun ang buhay ng tao. Marupok po. Ang buhay natin marupok. Marupok eh. Talagang marupok ang buhay ng tao. Kaya yung aral na yan, dapat nating matandaan, mga kababayan, na bago tayo mamatay, bago dumating yung panahon na yon, maglingkod tayo sa Diyos. Mas maganda kung bata pa tayo, maglingkod na tayo. 12:1 ng Ecclesiastes at 3. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluburan sa mga yaon. Sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang Panginoon na may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, in the days of thy youth. Bakit? May darating na masasamang araw sa buhay ng tao. Yan po ang mga sinyalis ng malapit na pagkamatay ng tao. Bago sana dumating yan, kailangan tayong magbalik loob sa Diyos. Bawang dito, hindi na nakita. Meron tayong allotted time, huwag nating sayangin. Baka dumating yung panahon, baka huli na tayo. Ang pinakamahalaga yung maipapayo ng Diyos sa ating lahat, na ang anyaya ng Diyos sa ating lahat, ang anyaya ng Diyos ay nasa Mateo 11:28 hanggang 30. Pakibasa, Sister Luz. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ng lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan. Alam mo, kapatid, ang Kristo'y mayroong bukas na kamay na nag-aanyaya sa lahat ng tao. Pati yung napapagal na, pagod na ang kaluluwa sa kasamaan, pagod na sa bisyo, pagod na sa mga problema, pagod na sa saring-saring kasamaan sa buhay. Halika kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin ng wika niya. Ang kanyang payo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Let us learn in Christ. Lumapit tayo kay Kristo sa layong mag-aral sa Kanya. Ang Kristo ay hindi magkukulang ng turo. Because yung salita po ng Diyos, may power po yan para pagbaguhin ng isang tao. Mabisa yan Basahin natin ang Hebreo 4:12, kapatid na Luz. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Mabisa yung salita ng Diyos, matalas, buhay,
Parang tabak na may dalawang talim. Yun po ang mapapakinggan natin sa Kristo. Kaya sabi niya, halika kayo, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mapagpakumbabang puso. Makakasumpong kayo ang wika ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yun ang masasabi ko, kapatid, sa lahat ng tao. Inanyayahan tayo ni Kristo na mag-aral sa Kanya habang buhay tayo, sapagkat meron tayong allotted time. Huwag nating sayangin, baka dumating yung panahon ay wala na tayong panahon, saka natin iisiping mag-aral at magsaliksik, baka huli na tayo. Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Basahin natin ang 5:19 ng Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamanian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Yung salitang naliligaw sa katotohanan ng sinuman, papagbaliking loob siya ng sinuman. Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Maaaring ang asawa, anak, magulang, kaibigan, maaaring kaaway. Ang Diyos kasi ay maraming kaparaanan ng pagtawag sa tao. Kagaya halimbawa nung naganap doon sa mga unang alagad, nung mabalitaan nung kapatid ni Pedro, kung Mesiyas, ang Panginoong Jesus, binalita niya sa kanyang kapatid. Tapos binalita doon sa isa pa. Tapos binalita sa isa pa. Nagkakadugtong-dugtong para ang tao madala sa Diyos. May kinakasangkapan. Ang asawa ko minsan kasangkapan ang asawa sa asawa. Yung nasa Korinto, ang sabi doon sa unang Korinto 7, Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. o kasangkapan ng Diyos yung lalaki sa babae, yung babae sa lalaki. Ang katunayan, doon sa unang Pedro 3, versikulo 1, Gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. yung lalaking hindi sumasampalataya, mahikayat kahit walang salita sa pamamagitan ng ugali ng babaeng kaanig sa iglesia o babaeng lingkod ng Diyos. Pwede siyang maging kasangkapan ng Diyos para sa pamamagitan ng kanyang mabuting ugali, yung asawa niyang lalaki na hindi naniniwala, mapaniwala. At yun, nangyari na nga sa nanay ko at saka sa tatay. Kaya alam kong sabihin sa iyo yun, kapatid. Yun ang paraan. Kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, kailangan makakita sa iyo ng katwiran. Mahikayat mo, maipakita mo yung natutunan mong aral, nagiging halimbawa ka sa kanila. Ganyan ang mga kapatid sa iglesia. Yung mga dating sugarol, dating mga bisyoso, mga drug addict nung makapakinig, nagbago. Nagulat yung mga magulang. Naku, hindi ko ikana, patinuyang anak ko.
Talagang ibinibitin ko na yan eh, sabi. Tinatalian ko na, binubugbog ko na, ayaw tumino. Ba, biglang-bigla tumino, nawala ang sigarilyo, nawala ang bisyo. Nagtanong sila. Ayun pala nakapakinig sa ang dating daan, naanib. Yun. Sa pamamagitan ng mabuting gawang nakita dun sa anak nila, nabuksan yung isip ng magulang. Ayun. Yun, dating lulong na lulong eh. Pero nung makapakinig ng aral, kasangkapan ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang asawa para alalayan.